Sa gitna ng kagubatan, nakatayo ang seventh ghost na may berdeng buhok na parang ahas. Nakatingin ito sa malayo kung nasaan si Zuo Fan. Mahinang tawa nitong sinabi na hihihi, bata. Ipinaliwanag niyang dahil alam mo na may magaling akong pandinig. Dagdag pa niya, pero sinusubukan mo pa rin akong kausapin. Isang malakas na pagsabog ng hangin ang nangyari. Mabilis na sumugod ang seventh ghost na parang kidlat. Galit nitong sigaw na mukhang hinahanap mo ang kamatayan. Isang puting liwanag ang sumalubong sa kanya. Nasa harapan si Zuo Fan na nakapikit at kalmado. Mahinang tawa nitong sinabi na hihihi. Idineklara niyang dahil ng ahas akong gawin ito. Biglang nagbago ang paligid. Isang malaking apoy ang sumiklab sa ere. Isang dambuhalang ibong gawa sa apoy ang lumitaw sa likuran ni Zuo Fan. May mga lilang kristal na kumikislap sa paligid nito. Nakatayo si Zuo Fan sa gitna ng lilang array na kumikinang sa lupa. Malakas nitong sigaw na hindi ako natatakot na malantad kung saan ako nagtatago. Nagliwanag ang mga mata ni Zuo Fan na kulay pula. Sigaw nitong patayin. Sumugod ang dambuhalang ibon na apoy papunta sa seventh ghost. Isang malaking pagsabog ng apoy at hangin ang tumama sa matanda. Napaatras ang seventh ghost habang tinatamaan ng apoy. Bumangga ang apoy sa kanyang katawan at sumabog. Napapikit ang matanda sa lakas ng impact. Pagkahupa ng apoy, tumingin ang seventh ghost na nagulat. Mahina nitong tanong na ito ba ay? Nag-aalangan nitong sinabi na isang array. Tumingin ito kay Zuo Fan na nakatayo sa gitna ng nasusunog na kagubatan. Seryoso nitong sinabi na mukhang minamaliit ka ng matandang ito. Ipinaliwanag niyang nakita ng matandang ito na isa ka lang batang nasa ika-6 na antas ng Chi Gathering Realm. Dagdag pa niya, hindi ko inaasahan na isa ka ring 5th level array master. Tumingin ito ng diretsyo kay Zuo Fan. Nagbabala itong sa kasamaang palad, sa lakas mo. Dagdag pa niya, kahit kontrolado mo ang isang level 5 array formation. Idineklara niyang huwag mo nang isiping manalo laban sa matandang ito. Itinaas ng seventh ghost ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Galit nitong sigaw na ang matandang ito. Sigaw nitong buksan. Isang malakas na tunog ng tubig ang umalangaw-ngaw. Bumagsak mula sa langit ang isang dambuhalang asul na halimaw na gawa sa tubig. Isa itong malaking dragon na may matatalim na ngipin at kumikinang na mata. Sigaw ng halimaw na Etengal. Yumanig ang buong kagubatan sa lakas ng tunog. Nakita ito ni Zuo Fan at nagulat. Sa isip niya, sinabi niyang hindi ko inaasahan na mag-e-ensayo ka ng ganitong kakilakilabot na magic skills. Tinanong niya sa isip kung ito ba ang inheritance martial arts ng Yuming Valley. Tumingin ang seventh ghost at ngumisi. Mahinang tawa nitong hihihi. Idineklara niyang oras na para mamatay. Lumipad ang asul na dragon at sumugod kay Zuo Fan. Mahina nitong tanong na gusto mo pa bang malaman. Nagbanggaan ang dambuhalang ibon na apoy at ang dragon na tubig. Isang malaking pagsabog ng singaw at liwanag ang bumalot sa langit. Sa gitna ng laban, sumigaw si Zuo Fan. Sigaw nitong Ning-er, gawin mo na. Sa kabilang panig ng kagubatan, nakatayo si Zuning Xiang na mag-isa. Pumikit ito at pinagdiinan ang kanyang mga kamay. Mahina nitong sinabi na ihip ng hangin. Pagkatapos ay damilat ito at sumigaw. Sigaw nitong pakawalan. Isang malakas na buhawi ang sumulpot mula sa kanyang mga kamay. Tumama ang hangin sa apoy ni Zuo Fan. Pinagsama nito ang apoy at hangin sa isang dambuhalang ipu-ipu ng apoy. Sumugod ang ipu-ipu ng apoy at tumama sa asul na dragon ng seventh ghost. Isang malaking pagsabog ang nangyari sa ere. Nagulat ang seventh ghost at napaatras. Sa isip niya, tinanong niyang ang array na ito ay pwede ring gamitin ng iba. Lumingon si Zuo Fan at sumigaw. Sigaw nitong Exit Tianyang, ikaw na. Sa kabilang panig, tumawa si Exit Tianyang habang kumikislap ang kidlat sa kanyang katawan. Sigaw nitong hahaha, hinihintay ko ang sandaling ito. Nagulat ang seventh ghost. Sigaw nitong ano. Lumipad si Exit Tianyang sa ere na nababalot ng kidlat. Sigaw nitong tingnan natin kung paano ko papatayin ang isang Tianzuan Realm expert. Isang malaking kamao ng kidlat ang ibinagsak niya sa seventh ghost. Nagbanggaan ang kidlat at ang asul na dragon. Isang malaking pagsabog ng apoy at kidlat ang bumalot sa langit. Mula sa usok, isang dambuhalang ibong apoy ang lumitaw at lumipad paitaas. Sa ibaba, nakangisi si Zuo Fan habang nakataas ang kamay. Biglang may lumitaw mula sa lupa.
Isang dambuhalang lilang alupihan ang sumulpot mula sa apoy. Kumikinang ang mga pulang mata nito. Nagulat si Zuo Fan at napasigaw. Sigaw nitong 4th grade magic treasure. Sa kabilang panig, tumawa ang 7th ghost habang nakatayo sa gitna ng usok. Sinabi niyang magaling, magaling, napakagaling. Ipinaliwanag niyang hindi ko inaasahan na sa buong buhay ng matandang ito. Idineklara niyang mapipilit ako sa ganitong sitwasyon ng 3 maliliit na multo. Nasa harapan niya sina Zuo Fan, Xi Tianyang, at Ning Xiang. Seryoso sinabi ng 7th ghost na ngayon ay kinikilala na ng matandang ito ang lakas ninyo. Ipinaliwanag niyang kaya kung magpapatuloy tayo. Idineklara niyang walang mananalo sa laban na ito. Sa huli, pareho lang tayong matatalo. Itinaas niya ang kanyang kamay na may lilang enerhiya. Sinabi niyang o gaya ng sinabi mo. Inalok niyang kung magbabahagi kayo ng bahagi ng Diamond Quicksand sa matandang ito. Idineklara niyang hindi ko na ito hahabulin pa. Tahimik na nagkatinginan sina Xi Tianyang at Ning Xiang. Pagkatapos ay tumingin sila kay Zuo Fan. Nakatayo si Zuo Fan na nakayuko at nakapikit. Ilang segundo ang lumipas, dahan-daang ngumiti si Zuo Fan. Mahinahon itong sinabi na sige, pagkasunduan natin ito. Thank you mga boss, dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter, like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.